Let's go. Dito na Tig ako. yung gusto yung mugs niyo. Dito na ako dadaan. Biglang tumakbo yung bata eh. Basa ang daan. Ibig sabihin basa sa labas. Basa sa labas. Pila dito. Uy, Mirage din, di ba? Kung gusto mo naman, yun nga, kung kaya mo, whole day ka bukas para legit na sir, compensatory for 8 hours. Kung kaya mo. Pwede naman sa... Kaya ako hindi ko hindi ko ma-request. Ikaw ang ano, sir, ngayon na puro OTY na yun. No? Tapos sabihin ko, kailan ko may offset yun, sir? Yung pasok. Pwede next month. O baka sabihin ni Boss James na ano, next week dapat i-avail mo na. Pwede yan. Avail ko ng Friday, ano? Ay, August na pala yun. August 1. Pag-uwi na lang ng isang ex ko. Yun eh. Manggagaling Singapore, uwi daw sila eh. So habang nasa Bohol yung number 1 mo. Ex din eh, sir. Ex din. Hindi, sir. Ano pa? Baka, ano pa yun? 3rd week ng August. So iba pala magmahal ang isang owning. Hindi nila ako nakakalimutan. Yun lang naman ang ano ko. Talagang inaalala ka. Hindi nila ako na-forget. Iyon. Nung nagkasakit ako noon, Lahat dumalaw. hindi naman dumalaw. Suportado ako ng mga yun. Suportado talagang may bumili ng oxygen. Hindi, sir. Financially, talaga, pinadadalan ako noon. Pinasa Singapore na yan. Nurse kasi siya dun eh. Galit na galit sa asawa ko. Kaya hindi pwede magkita yun eh. Pero may asawa na rin. Meron na. Engineer asawa niya. Pero hindi ka pa rin makakalimutan. Yun lang naman ang konsuelo ko sa kanila. So, Salamat. So pag naghiwalay man kayo, pero magkakaibigan pa. Good friends. Nag-group date na ba kayo ng mga ex mo? Hindi sabay-sabay. Hindi pwedeng gano'n. Hindi sila barkada. Hindi ano. Though, kilala nila, alam nila yung itsura. Kasi, pag nagka-ex ako, napapakita ko rin naman yung mga picture nung yung previous, ganyan. So, naikukwento. Pag nagkikwento, di ba? Tsak na magpapakwento eh. Hindi naman ano eh. Ikaw ba nagtatanong ko rin? No? Yung mga boyfriend mo, sino ba? Hindi, kinikwento naman nila. Sila rin. Open. Hindi kasi ako sir, hindi ako, yung kapag sinabi nilang pass. Pag sinabi nilang hindi nila gagawin, ganun ako. Nasa sa inyo na kung gagawin nyo. Hindi ako, tiwala lang ako palagi. Kita mo, palaging hindi ko nakatuluyan. Katitiwala. Pero, hindi ganun talaga. may nanghihinayang ka ba? Oo. Doon sa mga yun, dapat. Si Singapore, si nurse. Pati siya nanghihinayang. Siguro. Yung tipong dapat tayo na lang talaga. Parehas kasi kami nga nagloko nung time na yun. So nang babae siya ng lalaki ka? Hindi sir, baliktad. Baliktad ba? Naging kami, may boyfriend siya, may girlfriend ako.
Okay. Sumalisi kami kumbaga technically. Oo. Tapos eventually siya din yung parang Sino nakonsensya. nanligaw? Sino nanligaw? Nagsama kami sa trabaho eh. Dati. So nagkainlaban Butikan. na lang. Nagkamabutihan na lang. Kada uwi Saan yun? kami. Sa pharmacy? Pharmacy. Kada uwi ng Sabado nun, mag-out yun. Ay, Friday. Wala siyang pasok ng... Ay, hindi tama, Sabado. Wala siyang pasok ng Linggo eh. Matik yun. Paano Ano? yun? Di ba? Kayo na yun. Magde-date na kayo ng linggo nun. Hindi, Sabado. Yung basta paglabas niya ng 5, pang umaga ako nun. Magkikita na kami simbahan. At least na yun nagsisimba. Simba kami, simba dito. Kain ng chowking. Ay, Thank you. Ganun lang palagi. Yung Sabado, kain. Hindi, ang tanong, sinusundo din araw-araw yun ng boyfriend niya. Hindi. Yun lang. Yung boyfriend kasi niya that time, taga ano sir, San Rafael pa, sa gawing San. So may distansya. Oo. So ikaw, Kaya kung magkita sa Linggo, kanya yung Linggo. paano yun? Nagsimba na ng Sabado? Sisimba rin siya. Ulit. Ganun naman siya. Ano yun, madasalin din yun. Pero ikaw nga, pinagbigyan. Oo. Pinagbigyan. Kaya ako nanghihinayang doon. Yun yung sabihin na natin sir na 100% na model girlfriend o model wife ko. Wife to be na. Oo. Matalino, smarte, Marunong magdala ng magsapata. sarili. Oo, yun. Tapos masipag. Sweet. Sweet. Pinaka gusto ko na yung sweet. Ano yun eh, nagluto. Pinaka masarap niyang prep na niluluto, baked macaroni. Hindi ako kumakain nun. Hindi ka talaga kumakain. Ayoko talaga ng baked mac. Siya lang ang nagpakain sa'yo. Nagdala yun sa trabaho sir, isang tray na foil na tray na baked mac niluto niya para lang matikman ko. Kasi hindi pa pwedeng isa lang, yung akin lang kasi kaya questionin nung kasama namin. Special ka. Bakit ikaw lang may ganyan? Hindi pwedeng in order ko. Hindi pa pwede Kumbaga ganyan. sasabihin ng kasama, kami na yung order. Ganun. Then nagluto siya sa tray. Ayun nga, then in-offer niya, tikman niyo yung luto ko. Pinagmamalaki. Ganun ito yung palagi sinasabi, pinagmamalaki niya yun. Then sabi ko, sige, tikman mo. Andun na, sabi niya, sa table na, kumuha ka na, baka maubos yun. Hindi ako nakakuha dahil busy ako nandun sa branch. Nag-order ako na, alam ko. Pagdating ko, wala na laman yung tray. Sabi niya, naubos na ikaw nila eh. Hindi ka ikaw nila natiran. Sabi niya, bukas na lang ikaw. Huwag na magluto. Matitikman ko rin ako. Hindi, nagluto talaga kinabukasan yun. Singidad mo rin yan. In order, sir. Tanda ko siguro 3 years. 3 years yan. Nagluto talaga yun. Sabi ko, nagluto ka pa talaga. Alam ko yung preparation niya nung tinikman ko na talagang, ewan ko, para bang Ma-cheese, Oo sir, para bang macaroni na, ano yun? Giniling na sinahogan ng macaroni. Kumbaga napakadaming karne. Napakadaming meat. Lahat. Oo. May giniling, may nalasahan akong giniling, may nalasahan akong parang ham. So, maraming klase ng meat yung ginagawa niya. Sarap nga. Hindi naman ako makakamahilig sa macaroni. Ayoko kasi ng parang spaghetti na macaroni. Ayoko nun eh. So hinahanap-hanap mo talaga. Siyempre. Pag umuwi ba siya, nagluluto pa rin siya? No? Nagluluto siya. Nung huli kami nagkita, kailan ba? 2023. Ay. Hindi. Matagal na rin pala. 2022? Basta umuwi siya, talaga makikita ka niya. Nagkikita kami minsan. Para kayong best friend na. Kwentuhan lang. Minsan kasama niya yung asawa niya tsaka yung anak niya. Okay lang sa'yo. Alam ni asawa niya, alam ni Lester na ex ako nun. Hindi, yung boyfriend niya that time, hindi naging sila. Hindi naging sila. Doon ako nanghihinaya. Kasi nung hindi na naging sila ni Neil, papakasal na ako. Doon
Doon ako nanghihinayang. Sabi ko sa'yo, laki ng panghihinayang ko yun. Kaya nung dapat papakasal ako, di ba sabi ko, kinikwento ko, hindi ako tutuloy dapat. Naglakad ako sa bypass ng Plaridel, pabalik. Minura lang talaga ako ng nanay ko. So, Talagang yun ang desidido nasa ako isip noon. mo. No, kung di ako matutuloy, alam ko sa kanya ako mapupunta. Dahil wala na siyang boyfriend. Eh di valid naman pala pag annulment nyo. No? May dahilan talaga na during your wedding, ano ka? Ano naman, May magulo talaga isip mo nung during wedding hindi day. naman sir magulo eh. Na ano lang talaga ako, na-disappoint lang talaga ako sa kanila doon sa sistema nung ganong. Ayoko kasi nung mga ganon, yung ayokong sinusukat yung tao sa kakayanan nila sa pagkakakit kung ano yung physically nakikita ko sa kanila. Ayoko yung ganon. Basta tao yan, ganon ako. Tsaka sa linaw naman ang usapan namin, ninong at ninang mo sa kasal, natin sa kasal. Kung sino yung ninong at ninang na existing pambuhay sa'yo, na binyag, boy scout. Usually ganun, kung sino yung Oo. binyag mo, kinukuha. Eh ba't mo pa i-exempt yun dahil mahirap? Wala regardless yung kahit hindi siya mag-gown, walang problema sa akin. Basta siya yung ninang. Yun yung ano ko. Eh, doon pa lang, tapos bibigyan mo ng ano yung pabitbit. Bibigyan, ininsulto mo pa lalo yun, parang nakaka-insulto pa lalo yun. Tapos mabalik tayo sa ex. happy story mo. Talaga story ako palagi. Sa sunod ka na ako kwento sa... Hindi, ikaw ang pasahero ko. So ikaw ang Basta yung magkukwento. pagdating sa pag-ibig, sir, ang istorya ko pang telenovela. Ay. Yun lang masasabi ko sa Kaya iyo. nga, pag isasakay kita talagang magkukwentuhan tayong mga ganyan. So yun lang, pagka nagkikita kami noon ni Singapore, hindi ko na babanggitin pangalan. Huwag ko nang bagay. Tago mo lang sa pangalan Singapore. Hindi taga Singapore, yan. Kasi baka mamaya makakilala mo pa. Ay, kayo pala, no? Oo, Ako pala yung boyfriend that time. Hindi, hindi ko. Nakita ko yun. Nakita ko yun. Nakita ko yun. Alam mo, Sinabi ko na sa kanya yun, mukhang bakla yung boyfriend niya. Pero hindi naman natuluyan. Hindi naman sir. Ano sila, ba't pa sila naghiwalay kasi sila. Ang dahilan, dahil ikaw, na-advise Hindi, ko na... niyaya na siya magpakasal noon. Yun pati. Siya yung parang bantulot. Kasi nga, Nagguguluhan. nasa ano kasi sir yung parents niya nung una, nasa Singapore. So balak niya, parang gusto sumunod siya doon. So sabi niya, sige, susunod siya. Mag-ano muna si Neil, parang ayaw pumayag ni Neil, ang gusto ni Neil. Magkasal muna. Kasal muna sila bago pumunta Abroad. sa Singapore. Sabi ko, mautak din si Neil. Pero pag kinasal kayo, syempre pipilitan siya, magsi-Singapore na rin. Mag-asawa na kayo. Kaya ayaw niya nun. Parang ayaw. Gusto niya muna siya. Talagang gusto niya mag-explore muna. Sa akin kasi, hindi ko siya pinipigilan kung ano. Ganun kasi ko kung ano yung gusto mo, buhay mo kasi yan. Ano lang ako, basta support lang ako. Pero wag naman kagaya na napangasawa ko na sinuportahan mo tapos pinabayaan na sa akin lahat. Padre de pamilya ka na, ikaw pa rin ilaw ng tahanan. Kaya naano ko doon, yun. At saka yun, pang umaga ako, yun ang alarm ko lang ako tatawag yun. Gising ka na. Gigising. Sabi ko, mamaya papasok mo, sabi ko matulog ka. So, ang girlfriend mo that time, yung misis, yung naging misis. Ay, iba pa. Taga Marilao. Iba pa. Taga Saog, Marilao. Yes. Talaga ng mga idol. Friend ko din ngayon yun. Di Taga ba? Marilao. Pa. Nangangamusta pa rin ako doon. Kinakamusta rin ako noon. Talaga. Isa lang din reaction noon nung nakwento ko na may sakit nga ako. Tapos, kasi nung mga time na yun, nung naghiwalay nga kami, syempre mabigat, may sakit ka. Yung tanging tao na inaasahan mong makatutulong sa'yo. Nung may sakit ka, may asawa ka niyan. Nung kataon na nagkasakit ako, yun nung din na time sir naghiwalay kami. Ganun siya, kaya ganun kabigat yun. Paano naman nalaman na may sakit ka ng mga ex mo? Sinabi ko, may sakit ako noon, mga time na yun. Talagang chinat mo sila, may sakit. Hindi, nagka-chat naman kami, nag-usap-usap. Hindi naman yung impromptu na chinat ko, may sakit ako, hindi, wala naman. So Pag talagang nangamusta, part ng conversation na para din kasi si EJ dati, yung mahilig mag-my day post, mga field work. So pag nag-story ka, Naka-like yan, mga naka-heart yan. Kung makikita nyo yung naka-heart, makikita mo sila doon isa-isa, sunod-sunod pa minsan. Pero ngayon, nung hindi ako gano'n nagpo-post, tahimik yung Facebook ko, January ata yun, hindi ako nagpo-post na kasi mas mga pakiramdam ko. Yun, ba't daw walang post ngayon? Papacheck ka ako, papagaling, ganyan.
Bakit teka? Ganyan. Doon ko nasabi. Tapos kumusta ka naman Eka? Di tinutulungan. Nung basta bumagsak kasi yung part na kamusta tinutulungan ka naman Eka ng asawa mo. Yun. Palagi ako umiiyak noon habang nagchat-chat noon kasi nga masama loob ko noon. At least may outlet ka. Oh, sir. Talagang bumibigay ako, sabi ko sa iyo habang nagchat-chat ako, tumutululuha ako noon. Ibig sabihin, hindi, yun nga, more on girlfriends ka. Hindi ka yung tipong may barkada kang lalaki. Wala. Wala. Simula nang nag-work ako, mga age ko 22 years old. Wala na yung barkada, yung gabi with tambay, wala na yan. Puro ano na lang. Work home lang ako. Puro Nagka-girlfriend na ako, 25 years old, sir, yung legal na girlfriend na. Bakit? Lahat College yung- bawal? Hindi sir, puro piling lang ako. Pling-pling lang. Kasi hindi ko kaya yung magtodo relasyon commit. ng commit yung full time na may relation. Busy ako sa studies. So yung 25 na yun, nag-commit ka. Ready ka na. Ready ka na. Galit na galit naman ang nanay ko noon. Ba't naman 25? Gabi ka na ikaw, umuwi. 25 ka na So, alam mo naman ng magulang. Marrying age ka na nun. Support sa pamilya. Ako kasi breadwinner ng namin. Kasamin tatlo. Hindi syempre pagka pahingin mo na kasi kakain kami ni ganyan. Lalabas kasi galit na galit sa mga babae ko yun. Kasi yun nga, humingi ka sa kanya. Pero ko yun eh. Ano Ako sir, yung sweldo ko, bigay kay nanay yun. Humihingi lang ako ng pamasahe, hingi lang ako kung may bibili na ako, ganun. Si nanay na bahala. Baka nasisira budgeting ni mother. Oo, doon siya nagagalit. Kumbaga na-i-budget na pang ganito hiningi mo pa. Pero yung kapatid kong bunso, si Senador, hindi hindi niya magawang yung pag nag-abot yun, bibigyan siya 2,000 nun. Tuntua pa yun. Paborito mo kasi kako. Paborito mo kasi kako anak yan. Talaga. Directly mo sinabi. Ako buong sweldo ko ATM nga nasa kanya yung inanay. Hanggang sa yung ATM ko nga kukunin ko na. Talagang nagagalit na ako nun Hindi, binigay sa akin ATM nun Hindi ka, magkasama ka na. Hindi ko naman kasi nanay yun. Talagang sasama loob. Back to doon sa happy stories. Happy stories. Happy stories. Karing nililigaw na nga kita Hindi, yun. Ano ba? Sa Singapore, magkikita kami noon. Basta pag nag-chat yun na umuwi, kagaya niyan August. Usually, pag August umuwi last week yan, hanggang September na yan kasi iibisin na yung birthday ng nanay. Pag nag-birthday yung nanay noon, minsan magkikita kami niyan, ganyan. Minsan, magkikita kami sa Balagtas o kaya sa Giginto kasi yung mas accessible sa kanila. Ihahatid pa ni Lester nung asawa. Tas iiwanan Iwanan lang kami, kayo lang dalawa? Kami lang dalawa, walang mali siya. Sila, kilala niya kasi siguro kwento na rin niya doon sa asawa, nag-build up na rin niya yung kung na hindi ganun yun na hindi mananalisi yun hindi pagkakatiwalaan. Si matulan ko. Parang gano'n, hindi yun. Pero nung una syempre, ayoko rin yung gano'n. Yung mga sabihin, kung magkikita ka ako tayo, sama mo na. Yun na sinabi ko talaga. Ayoko ka ako yung merong diba ako, his head ka ako, may iniisip siya. Ayoko ka ako na may gano'n. Kaya sinama niya. Twice yun na nagkita kami na triple, kayo, dalawa? Tatlo kami kwentuhan. Pinakilala. Kasi hindi ko naman talaga technically kilala yung lalaki. Gulat lang din ako, kakasal niya. So yun yung kasal. Hindi, so una kang kinasal. Oo, una ako sa. So nung kinasal siya, yung Lester na yun. No. Ayun na. Yun na yung next boyfriend niya after. Yun na yung naging boyfriend niya. Ano na rin yun? Kaklase niya sa basta lower nursery ata o kinder o nagkita lang ulit sila. Mas may edad si Singapore. Kaya talagang nagkainlaban lang. Kainlaban lang. May binata din naman. Tapos may kaya din sa Singapore din yung Lester. Ngayon nasa Singapore. Dati sir? Nasa Middle East. Matandaan kung Saudi o Dubai. Basta dati industrial oil refinery nagtatrabaho sa Middle East So Singapore. At least paano yung mga anak nila? Isa lang sir.
nandito. Hindi, sa kanila din. Nasa Sa Singapore din. Doon din nag-aaral. Di, malakas kita nito. Kami malakas ano, nurse tsaka ano yun, nurse tsaka engineer. Yun, 2 beses nagkita, kasama siya. Si Lester, friend mo rin ba sa FB o yung... Hindi, sir. Misis mo ba? Hindi, okay, ano na, sabi ko nga hindi, maski si ex ko, hindi kami mag-friend sa messenger lang kami nag-uusap. Hindi kami friend sa Facebook. Sabi ko, Hindi, kailan yan? Yung kayo, nung girlfriend, boyfriend, hindi na talaga kayo hindi, nung dati, iba yung account pa namin dati. Ngayon, nung na-hack yung, sino ba unang nahakan niya o ako? Basta may isang nahack sa amin, hindi na, basta nag-add, hindi ko na ata in-add siya, ata yung unang nahack, yung nawala yung account. Hindi ko na siya in-add. Sabi ko, mag-buhay ka na ng private lang. Kasi may asawa na, parang ang tanda ko may asawa na kami ng mga time na yun eh. Buhay ka na mo kasi baka mamaya, syempre, malaman pa ng asawa mo, yung ex mo, friend mo pa sa Facebook. Pero naman siya naman, positive naman siya. Naman magkaibigan naman tayo. Wala naman mas tayong una naman kitang nakilala. ginagawang masama. Yun ang sabi ko, hindi yung ginagawang masama. Ang ano ko since married na ikaw, ako din, magkanya-kanya na tayo ng private life. Okay lang makaka-messenger kami yung gano'n. Doon, yun ako, gano'n, messenger na kami nag-uusap. Pero hindi kami friends sa Facebook. Pag tinitingnan ko Facebook, nakalaki yung profile nun. Siyempre, hindi kayo friend. Hindi na kami friend. Kaya, So, pwede kong i-add yun para mabubview mo sa akin. Add mo. Di ba may gano'n yung third party? Chinachat na pala para i-hook up. Ma'am, balita ko. Pero mabait. Sa lahat ng naging girlfriend ko yun ang masasabi ko, the one that got away. So alam mo sir, kakain na kami ng halo-halo, para bang yung kinakain namin halo-halo na yari sa Europe. Ganun yung pakiramdam. Bakit? Ewan ko ba, pagkasama ko talaga siya. Alam mo, paborito namin, pupunta kami SM Marilao dati. SM Marilao pa lang kasi ng mga time na yun. Wala pang Pulilaw. Wala pa sir, wala pang Baliwag. Hindi kayo nag-SM North? Hindi. Kami, madalas Mega Mall. Kasi ang North, puntahan ng taga Bulacan. Kaya pupunta Mega Mall kami nagpupunta. Hindi pa ganyan ang Mega Mall nun. Alam mo kung kilala mo kami noong mga time na yun, kung nagpupunta ka na Mega Mall sa yung tindahan ng mga libro, ano nga tawag? Polybook? Yung pwede kang magbasa doon, yung ano? Oo nga, Polybook. Isa pa sir, sa building, ano ba yung sa left? A? Building A. Basta yung katabi halos ng kalinya ng Comic Quest, doon kami palagi nakatambay, nagbabasa lang kami roon. Tapos may pababasa, tingnan mo, basahin mo, ganun. Basahin mo. Tapos gagano pa yun. Siya yung mas kalog kaysa sa seryoso. Kaya ka tumatanda itsura mo, napakaseryoso. Tapos paborito lang namin kinakain pag nasa SM kami, Krispy Kreme. Donut lang, plain dip lang na glaze lang. Glaze lang sir. Yun lang Kape, uso na ba kape nun? Ha? Uso na ba kape? Wala pa sir, di pa. Ano pa lang, kiosk pa lang nga sa Marilao ng Krispy Kreme. Siya rin ang siya ang may paborito doon. Sabi ko, di ako mahilig sa plain. Gusto ko yung mga Bavarian, yung mga gano'n, meron tikman mo anong pinakain na sa akin, ha? Sarap na. Sabi ko, sarap na siya. So, di ba sabi ko sa'yo? Chowking halo-halo, hapunan halo-halo. Pwede naman. Oo, so mahilig siya sa sweets. Tatlong halo-halo yung order namin, sir. Tatlo? Tigisa kami, tapos yung pangatlo, hati kami. Bitin sa yan, yung malaking size. Malaking size. Hindi kaya yung pitit na lang. Hindi mo kung ba't diabetic ako. Talagang mga sweet. Yun ang favorite niya, halo-halo, leche flan, yan. Sabi nga, sweet tooth ba tawag na? Yun ang mga trip niya. Ganun lang kasimple ang aming relationship. Kwentuhan sa gabi. Ano din kayo na, KKB? Hindi sir. As in, nung ikaw. Pag nagsagot ako, eventually sa susunod, siya yung sasagot. Lalo pag sweldo, siya yung sumasagot nun. Tapos,
Naalala, ang ano, ito pa, hindi pa niya nakikilala ng magulang ko, pamilya ko. Naaalala na niya. Bakit? Ano yun, minsan nagpunta sila ng pinasan na ano, parang nag-vacation sila na naka-leave siya nun. Nung bumalik yun, meron akong ano, may para sa akin, sa nanay ko, sa kapatid ko. Oh, t-shirt yun sa kapatid ko, sa nanay ko, basta may binili siya sa Hindi, akin. alam niya sizes o dahil sa'yo? Hindi, kinumpare lang niya sa akin. Malaki daw ako, kay kapatid ko, tsaka malaki din. Kasi ang cellphone pa lang ng mga panahon na yun eh, Nokia 6680 pa lang Hindi, ata may eh. picture na rin niya. Oh, yung pixelated pa sir. Kaya hindi mo mababari. Hindi kagaya ngayon na Android. Sayang nga nandun yung pictures namin. Yun lang talaga meron kami na may ano kayo? talagang kaming dalawa. Ano yun, di ba may boyfriend siya, may girlfriend ka, nagme-mega mall kayo? Oh. May mega mall kami. Yung girlfriend ko noon, taga Marilao, SM Marilao. Kaya hindi ka doon. Oo, kaya madalang kami sa SM Marilao. Yari kami pagkataon. Ano naman dahilan mo pag ano bang mga diskarte pag anong paalam mo sa girlfriend mo? Anong paalam niya sa boyfriend niya? Bakit nasa Ako, hindi. mega mall kayo? Hindi ako nagpapaalam. Wala akong sinasabi sa girlfriend ko. Kaya pag nag-text yun, text pa lang uso nun eh. Pag nag-text yun, kailangan mag-reply ako. Kasi pag hindi ako nag-reply, tatawag naman yun automatic. Hindi tatawag sa bahay niyo? Hindi, Tatawagan sa nanay mo? cellphone ko sir. Eh pag tumawag yun, paano gagawin nun? Di malalaman yun, nasa mall ako. Kaya inuunahan ko na yun. Nag-text ka dyan. Habang nakalabas kami, text kami, nagte-text na ako ganyan. Sabi ko, may katine-text mo. Hindi si Marilao nga. Diba si Marilao. Tapos tatawa lang yan. Ako, minsan nagigilty na ika sa kalokohan natin. Sabi ko, talaga ka akong ganun. Biruin mo ka ako, ilang taon na ako tayo. Ngayon pa lang, nung pa lang namin ginawa talaga yung ganun na technically cheating. Nung pa lang namin ginawa. Pero wala nangyayari sa amin. Yun ang wala talaga nangyayari. Basta lang, date lang. Date lang. Nanood kayo sine. Sige, nood na sine. Na golden hands ka. Oo. Hug kiss, meron naman, pero wala lang sex talaga. Hindi ko ginalaw talaga yun. Hindi mo pinagbigyan. Hindi kami umabot talaga. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na yayain talaga siya na. Talaga sabi ko nga sa sir, parang kung yun yung napangasawa ko, baka dinadasalan ko pa ngayon. yung tinutulungan ko pa ng kanila. Part naman na kwentuhan niyo, ganito nga problema ko sa boyfriend ko. Hindi, wala. So pag magkasama kayo, kami lang, kwentuhan. yung talagang mundo lang namin. Mundo niyo ganun lang. Walang kwentuhan ng girlfriend, boyfriend. Mas marami pa nga ako naalalang kasama yun kaysa dun sa mga naging girlfriend ko tsaka yung girlfriend ko noong time na yun. Mas natatandaan ko pa lahat yung moments na yun. Ibig sabihin siya, sa lahat nga, siya yung pinaka na ano ka? Oo, sa kanya talaga sir yung sabi ko nga sa'yo siya yung the one best that got moment, away ako. Yung di ba may binibili sa Mega Mall yung malaking parang Magnum na ganyang kalapad. Yung may stick. Sabi ko sa'yo sir, inubos na yung ice cream. Yung stick, sinimot, napkin, tinago. Sinusulatan pa niya ng date yun ha. Ano ba ginagawa mo na yun? Remembrance daw yun ng date namin. Ganun ka yun. Boy pa rin kaya nga yun. Naitago. Mahilig mga candy wrapper nga sabi ko. Tinatago. Ba't ka ako nandiyan pa sa bag? Hapos siya dyan, huwag mo pa kaya naman. Remembrance. Basta daw yung merong something na bagay na ng time na yun yung kinikilig siya o yung emotional first time na kumain sa ganun, tinatago. Normal naman sa mga babae. Tissue nga ng chocolate, sabi ko sa'yo, may date. Tawa ako ng tawa. Binibigyan mo siya ng bouquet. Nung Valentine's Day. Paano yun? Valentine, syempre, boyfriend niya yung kadate na dapat. Syempre, hindi ko pinakitang susunduin siya sa branch nun sa trabaho namin. Hindi ko pinakita sa hindi ko kasi sir pinakita nga doon sa butika namin na kami. So walang alam yung mga kasamahan namin. Galing niya magtago. Talaga tinatago namin. Yung bouquet niya, pinadeliver ko na sa bahay nila. Tapos, ito pa. Ang pangalan nilagay ko, N. Ano? N. N.
Oo. May code name pa kaya? Hindi, yung ex niya na yun, Neil eh. Yung boyfriend niya nung time niya, Ninyo ko. O di syempre, para tago. Pares N. Oo. Pwedeng boyfriend isipin sa bahay. Yeah, pag nireceive nung ate niya ata, si Rona, nireceive yung si ate niya ata, o yung kapatid niya lalaking bunso. Nung nireceive tumatawag sa akin, kung padala ng flowers na to. Oo nga ako, sabi ko, di mo naman ako inabisuhan. May bouquet din siyang dala. Paano kung nag-thank you siya sa boyfriend niya? Di alam Yun na. nga, alam niyang ako yun kasi N lang nilagay niya. Kasi daw, kung si Neil daw yun, buo daw yun sigurado, Neil. Ako N lang din ka nilagay. Paano ka ako? Alam ka naman ako lagay kong Neil eh. Diba, alam nila, si Neil ang nagbigay. Ikaw pa ako, mapagkakamalam. Kaya nga tinawagan kita. Hindi mo man lang ako binigyan ng heads up. Heads up, kaya nga ako surprise. Kasi alam na kanila, si Neil ang bibigay. Kaya nang dumating siya, may dala ulit siyang bouquet. Ang dami naman yung pinadala ni sa'yo. Dahil may bulaklak doon. Ang kaibahan lang, 3 dosena yung pinadala ko, 1 dosena lang si Neil. Lupit pa. Grabe. Tuwa kasi, laki daw noon. Tsaka yun, mix ng white tsaka red roses. Ang tanong, si Singapore, binigyan mo ng 3 dozen. Yung girlfriend mo ba that moment? 3 dozen? 3 dozen. 3 dozen. Pantay. Ang kaibahan lang kung ano yung chocolate na binili ko. Bakit? Kanino mas masarap? Si Marilaw kasi, ang paborito niya Ferrero. Okay lang, at least gusto. Si Singapore naman, ang paborito niya Cadbury. Ang kaibahan ni milk Ferrero, chocolate lang. ang Ferrero, isang heart Puso, shape na. isang puso. Yung Cadbury, lahat ng bar na malalaking gano'n, lahat ng flavor. Grabe. Nag-ubos ako, sir, pag Valentine's, nag-ubos ako ng pera. Siyempre, napakamahal ng bulaklak na. Pag mahal mo, sabi ko nga sir, walang halaga lahat yun. Mahal mo. Kaya hindi ka talaga makakalimutan mo. Ganun ako basta worth it ka kung i-spend ko, wala yun. Kikitain mo rin yung pera. Ito pa ang tanong. May nag-chat. Nag-chat. Hindi ba kayo nahuli? Kahit kailan? Hindi. Nung umamin kami sa katrabaho namin sa butika, lahat sila gulat. Ba't kayo umamin? Nahalata na nila eh. Nakita na kami. Nagsimba kami. Nun man yan, nagsimba. Sabay lang naman. Ha? Sabay lang naman nagsimba. Magka-holding hands pa kayo nagsimba. Oo. Kung ama namin naman yun. Hindi. Hindi ba? Ito pa nga. May instances pa na nangyari sa amin, sir. Nagsimba kami. Sa Balagtas. Balagtas kami nagsimba nun. Ang ginawa niya, magkita daw kami na nasa simbahan nga, diba? Ganun yung karaniwan namin routine. Nagchat-chat yun, saan siya nakaupo. Nakaupo ako sa kanan ng sa kanan ba? Kanang row, tapos ang ilang row ng silya. Doon ako susunod. Kasi ang gawa nun palagi niya na una, yung bag nun katabi niya. Alam, pwesto ko na yon. Reserve? Reserve. Ang sitangang ako, nung binasa ko yung binasa ko lang kanan, sa gilid ako dumaan ng simbahan. Hinanap ko siya sa kanan, sabi ko, magsisimula na misa, na ako, pumesto na ako ng upuan, ganyan. Ang kagandahan lang, ito yung nakakatawa, pang sine, pang movie ang dating. Ganyan ako sabi ko, nasaan ka ba? Sabi ko, andito sa kanan, nakikita nga kakita, yun yung reply niya. Sabi ko, ha? Pagtingin ko, nasa tapat ko siya, kabilang row. Tapos sabi niya, nakaganyan siya nakaganyan siya. Tumatanda ka na talaga. Tapos ginawa ko naman, kinaway ako ganyan. Tapos sabi ko, excuse po. Yung row na yun, di ako naman tumawid ako. Tapos nung pagtawid ko, sabay kiss. Sorry na. Ayun, doon kami nakita ata. Ayun na, hard evidence, nag-kiss. Kinabukasan. Sabi nung kahera ko nakakita. Sabi, sir, ako kami tatanong sa'yo. Bakit? Sabi ko, ano nga yun? Ako may nakita ako kahapon pero hindi ako makapaniwala. Hindi ka wala kung nananaginip ako Ano nakita mo nakita ko hinalikan mo siya. Toot! Ayan. Ha?
Ba't ko ako alis? Natawa na ako. Punta nga ako na. Nahuli ka na nung Nadali na ako. Nadali na. Saan mo ako nakita? Nagsimba kayo kahapon eh, di ba? Sabi ko, nagsimba ka ako kayo kahapon, di ba? Oo, nagsisimba naman ako talaga kami tuwing Sabado. Pero ikaw hindi, kailangan mo ba ikang halika? Ay, beso lang ako yun. Galing na ika kayo rito, tapos ika, ano pa kayo? May beso pa kayo. May PA, meron iba pang kasama na, mga nakikinig na, yun. Nung dumating siya, kasi una ako dumarating pang umaga ako. Nung dumating siya ng alas 8, sabi ko, hindi ko man lang na-heads upan. Ayun, nakita mo, nasa harapan ng store namin, pulang-pula mo ka. Nag-resign na kayo na, hindi naman. Hindi naman, sir. Hindi naman. Wala lang, ano lang. So hindi naman kayo sinumbong ng mga katrabaho? Hindi rin. Natutuwa nga sila kasi nga, alam naman daw nila na may something na kami. Sino ba naman di makakahalata, sabay kayong kumakain. Pag sir, ikaw hindi ka pa kumakain, siya din hindi pa kumakain. Oo? Hinihintay ako Talagang nun eh. ano na, Hinihintay ako nararamdaman nun. Ngayon, pag ikaw naman na unang pwede ka na mag-lunch, ang dami mo pang excuse, di ka pa magla-lunch kasi di pa siya makakain. Hindi, paano yung sa scheduling? Di ba sa trabaho gano'n? Ano siya, ano kasi siya, pharmacist din siya. Kaya 8 to 5 talaga siya, matik yun. Ako pang umaga. Pag panggabi ako, ano yun, tambay-tambay, lalabas ako. Kunwari, bibili. Pero to, isasakay ko lang yung sasakyan, sakayan. Singit sa ako. Basta huwag na ako makakalimutan tumawag o mag-text. Halata ka naman sir, pag ikaw umuwi na siya, tahimik ka na, mainit na ulo mo. Ganyan. Pero ikaw pag umaga, masaya ka, buhay na buhay ka. Dati ka, dami mong nagagawa. May syempre ka. Tapos tawa na natawa yun. Bakit naman ayaw pa nga daw niya sabi nga niya, nung ini-interview na ako nila, hindi ko kasi sinabing na hot seat na akong naon eh. Nung ini-interview nila ako, hindi ako mo umaamin, pala umaming ka na. Natawa na ako. Sabi, sino ako nagtanong sa'yo? Si Ate Gina Ega. Ano ka ako tanong sa'yo? Bakit mo daw ako hinalikan? Namulat daw siya kagad eh. Hindi daw siya nakakibu eh. Kaya pala ako nagtatakbo kang bigla sa kusina, sa pantry. Hindi kasi ako kumikib. Pero at least yun nga, hindi naman kayo binenta ng mga kasama. Hindi, tuwan-tuwa naman nga sila. Sana nga daw kami nila makatuloy. Mas boto ko isa. Ayaw nila dun sa girlfriend ko nun kasi maldita. Oo nga. Paano yan? Pag nagpupunta, hindi ka pa sinusurprise ng girlfriend mo sa Hindi sir. Yung girlfriend ko kasi, girlfriend ko na kasi na taga Marilao, nagtatrabaho ito sa Balagtas. Customer namin sila. Pag bumibili yun ng gamot, yun ang bumupunta. Sinusungitan nun yung mga kasamahan ko. Ako lang ang doon, na palaging nakangiti yun. Customer ko yun. Kaya ngayon kaya ayaw nila doon kasi maldita nga doon. Palagi ikang nagsisimang. Kailangan pagka hindi siya mapagbigyan, kailangan nahanapin ka. Siyempre, doon sa boyfriend niya na. Oo, siyempre, mga alam mo naman, may procedure, protocol. Sabi ko nga, ako na lang magpapaliwanag. Kaya nung nalaman nila na kami, ni Pharma, tuwa sila. Lalo na nung hindi naging kami, nung hindi kami nagkatuloy, paalaman na talaga kami. Pa-resign na rin kasi siya nun eh. Sino unang umalis? Dahil nga mag-abroad nga. Singapore na. So alam mo naman nag-aasikaso siya na. Alam po, sinasamahan ko pa sir, pupunta pa kami DFA. DFA, ano ba? Ross Boulevard. Hindi ka naman yan niya. Singapore ka na. Hindi, ang ano namin nun, kung kami talaga. Doon lang kami kumbaga parang doon lang namin Phoenix yung utak namin, kung tayo talaga. Parang may kantong gano'n. Kung tayo talaga. Ganun nun. Tapos eventually, nung nag-asawa ako, sabi niya nga nun, hindi ka nakapaghintay. Malay ko ba ako hihintayin pa ako? Kasi hindi naman kami nung nagkaroon ako ng girlfriend, yan si ex-wife naman. So ikaw nga, napangasawa mo, hindi si Marilao. Nabakante ka. Nung nabakante ka, tuloy pa rin ba yung date nyo ni Singapore? Singapore na siya nun sir eh. Okay. So wala talaga. Wala na talaga. Nasa Singapore na siya. At bukas.
Goods yan, goods. Thank you. Nabibigyan mo na, sir. Onsi din niya. Ma'am, goods din kayo. Ang ganda mo pa. Hindi na kami nag-ano nun kasi nga nasa Singapore na siya. Pero ano, hindi rin, hindi pa kasi uso messenger nun, sir, kaya mahal pa text and call. Pero alam, tatandaan ko meron siyang isang beses nag-text yun na hindi ko alam kung siya nga yun kasi nga iba yung numero eh. Tapos hanggang sa malaman nga niya na kakasal ako, ganyan. So nung, yun nga, nung long distance na kayo, medyo Wala na, nabawas. naglaylo na. Eventually, akala ko nga ano eh. Pero nagkita kami first time na magkita kami. Ba't ba kami nagkita na nun? Umuwi na siya, galing ng Singapore na. Siguro 2 years after nung ano niya, nung pagpunta niya. Umuwi na siya dito. Bakasyon lang sila kasi babalik din eventually. Nagkita kami noon one time. SM Marilao kami nagkita noon. Wala na yung... Wala na rin kami ni Marilao noon. Wala na rin kami ni Marilao. So okay lang. Kaya okay lang. Ngayon, crispy cream, nood ng sine, kwentuhan. Kumbaga parang catch up. Nag-reminis lang. Catch up, ganyan. Tapos ano ba yung kabalita sa'yo? Ikaw baka kung ano balita sa'yo? Sabi nga niya, meron siyang... May naliligaw sa kanya sa Singapore. Singaporean nga. Marami naliligaw sa kanya doon. Kaso nga, hindi niya type yung mga foreign foreign Ikaw pa national. rin ang nasa isip. Wala naman siya sir binanggit. Sorry pero hindi kasi ako nag-a-assume talaga. Okay. Basta sa akin, kung sinabi niya good friends kami. Kung saan man yumabong man, let's cross the bridge when we get there. Ganun ako palagi. Ayoko Kasi ano naman, gagandaan yun nga, magkaibigan talaga. Yun ang maganda. Pero doon ko nalaman sir na inoperahan siya. Bakit? May bukol siya sa boobs. Nagpa-opera pala siya sa Singapore noon. So sabi nga niya ganyan yan. Hindi naman cancerous. Hindi naman naging malignant. Kaso nga tinanggal yung bukol. Tapos parang nung preemptive nung ewan ko ba ba't ganun yung mga foreign na doktor, preemptive tanggalin na yung buong Parang si Angelina Jolie lang. tinanggal yung left niya, yung left breast niya. Kasi si Angelina Jolie, kita mo, kahit wala pa talaga, pinatanggal niya na, 2 pa. Kaya doon ko nakita yung doon lang ako nagkaroon ng sa kanya, parang sabi ni sexual interest sa kanya. Pinakita niya talaga yung boobs niya sa SF. Nagkano kami yung fitting room. Pwede ba yun? 2 kayo? Hindi, wala naman yung silk lady. Tingnan mo nga ito, pinakita lang niya, iba na yung itsura ng side lang naman, hindi naman yung side boobs niya. Kasi kumuha ng laman sa part ng katawan niya, dito ata sa likod yun. Kumuha ng part dito, nilagay dito, tinapal, para lang magkaroon siya ng left. Tapos, so may, pa rin? meron pa rin. Pinalastic surgery. Tapos yung likod niya ngayon, yung left side niya na to, May okay. sir, makintab na. Yung hindi na yung typical na balat na may buhok na, makintab Parang na siya. yung nagkikiloid ba tawag? Parang gano'n na sir. Yan na yung nangyari sa akin. Talaga nga ako ngayon mo pa pinakita. So ako nung may kompleto pa yun, pinakita mo na. Gano'n yung joke lang. Gagi kaya. Hindi kasi siya mag-green, hindi siya mag-verde na ring. At saka sabi ko kasi madasali, may rosaryo nga sa bag yun. Kaya hindi ko magawang doon tayo magpakaligaya. Hindi ko magawang sabihin Kaya na lang kahit paano natukso pa rin sa'yo. Wala talagang sabihin na natin yun yung among siguro na naging girlfriends kayo, yun yung talagang nagkain laban kami dalawa. Yun na, pangalawang girlfriend ko na kinikwento ko sir ay pangatlo na yan pala. Pangatlo na pala. Yung una si Mina, pangalawa si ex-wife, pangatlo na yan Sino ba nasabi ko sa yung statistics? Baka mamaya sumobra ako may mga kwento ako hindi dapat. Hindi ko tinatandaan ng bilang. Di ba? Basta masaya ako kung masaya yung kwento mo. Basta ang bilang kasi din sa akin, wala nang bilang. Pero pag iniisa-isa ko, ganun pala ako yung mga chicks, mga babae naging nakarelasyon, nakalaro, yun nga, yung count doesn't matter count Ang doesn't maganda matter. kung saan ka naging masaya. Lahat naman silang girlfriends ko na isa lang ata ang hindi ko na nako-contact. Isa lang ata hindi ko na meron ako hindi nako-contact na.
yung taga Bicol. Hindi ko na nakakausap. Diba, Bicol, pinupuntahan ko pa yun. Oh? Oo, sir. Layo. 1 week ako nagli-leave noon. Every month yun, pumunta akong Bicol. Sakit ng pit mo nun. Oo, 12 hours din ba yan? Alis ako ng alas 7 ng Pasay, tap. Darating ako ng around 4 a.m. Minsan 3 a.m. ng madaling araw. Pinakamatagal kong biyahe, Superlines. Diyos ko, di na ako sasakay doon. Umalis ako ng alas 7. Dumating ako ng Camarines Sur, alas 10 ng umaga. Ganun katagal. Bay, lahat ng istasyon nila, hinihintuan namin eh. Nakatulog ako, ba't baka ako maingay yung bus, kalug ng kalug. Yung pala, yun nakaganda sa Superlines, talaga yung safety. Dumaan sa maintenance yung, chine-check yung brake line, lahat, chine-check yung gulong, mahigpit ba. Kaso napakatagal. Nakatulog ako lahat eh, nasa bus pa rin ako. Napuntahan ko yun, no? Yun ang todo gastos. Doon, galit na galit ang nanay ko. Bibiro eh, kahit ginagastos sila. Bicol, no? Ba't nandun? Ang layo naman. Taga roon talaga sila. Novaliches kami nagkakilala. Ayan, dyan na nagsimula yung social media. Sa kanya, sa Bicol. Nagkakilala ako sa social media. Tapos, Novaliches pa siya, no? Tapos eventually, taga Camarines Sur pala sila. Uwi doon. Doon na naglagi. Oo, doon na naglagi. Eh, syempre, girlfriend mo. Wala ayoko na kahit LDR. Kung ako makakakita, sir, pag bumisita rito sa Pasay, sa kanila, sa Novaliches, sinatid ko ng Pasay, uwi ng Bicol. Nahabol ko pa yung boss noon. Hanggang nakikita kay boss, di ako tumitigil ng tingin. May iyak-iyak pa ako noon. Nakakalungkot kaya. Ayoko na nga ng ganun eh. Kaya di ako sanay ng LDR. Ayoko na ng LDR. Masakit. After Singapore yan. After Singapore, hindi ata sir, una ata. Una to. Before din Marilao, syempre. Before din Marilao. Kasi to eh, Bicol. Plaridel branch ako nito eh. Ng Manson Drug. Tirador ka pala ng kasamahan mo. Sabi ko nga sa'yo, hindi na ako gwapo, pero kung naitago ko yung mga picture ng mga naging girlfriend ko, FYI. Iba talaga ang... Baka iisa lang ang reaction nyo. yung ganyan, di nga. Yung mga ganun. Yung mga ko nga, yung ilan yung girlfriend kasi sinama ko sa bahay. Pagka yung mga kapitbahay namin, si Becca, yung kasama mo. Girlfriend ko, sabi ng mga kapitbahay, aba Nyonyo kasi tawag nila, Nyonyo. Yung mga nabibingwit mo ba syempre ka ako, pogi ko na to. Tatawa na yung mga girlfriend. Hindi ka naman nilaloko. Nung isang araw, maikli yung kasama mo. Mahaba ang buhok. Ang dinala ko lang talaga sa bahay, bibihira lang. Kasi si Singapore, wala kaming chance na magdali sa bahay. Pero ikaw, pinakilala ni Singapore sa pamilya niya? Hindi rin. So, official? Pero, hindi, pinakilala ako as katrabaho, supervisor, ganun. Pero yung wala yung besta sa kanila. Punta ka doon. Pupunta ako. Kasama ko nga katabi ko nga yung boyfriend niya. Walang kaalam-alam eh. Birthday, nandun din ako. Grabe. Birthday ng nanay, tatay, nandun din ako. Yun nga lang, palagi ako may inaayang kahera, utility man, PA. Basta may okasyon sa kanila, ini-invite kami nun. Pero sabi nga niya, kaya ko kayo ini-invite kasi para makapunta ka rin. Pag alam ko naman pag ikaw lang, hindi ka pupunta eh. Bakit naman kung ikaw lang? Hindi, ayoko nung ganun. Yun nga, sabi ko nga sa'yo, doon kami dumadating sa punto na sir na parang nagigilty na rin kami yung ganun. Kaya napag-desisyon namin na total, pupunta siya Singapore, tigil na natin to. Total, masaya naman tayo. Ganun. So, yun naman yung mga ginawa nyo naman na yun. Ika nga hindi pa kayo married. Hindi pa. Boyfriend, girlfriend na talaga. Na may ka-relasyon lang talagang So, hindi pa ganun kabigat kumbaga. Pero mahirap yung may asawa na nga kayo. Yun ang Pero hindi kami siguro hahantong. Siguro kung yung bumalik siya. Tapos ako may asawa, hindi niya ako papatulan siguro. 100% ako doon niya gagawin yun. Disiplinado talaga siyang Maayos kasi yung family na maayos yung family nila.
Hindi ka ginawang ninong ng anak. Hindi. Sa Singapore na bininyagan yun eh. Kumpil, hindi ba inuwi ng kumpil dito? Hindi rin. Sa kasal siguro ng anak, no? Naku, hindi ko na inaano yan, sir. Basta okay na yung goods Hindi, kami. walang ex-girlfriend mo kinuha ka, ninong ka, gano'n. Meron. Meron din. Meron. Ex-girlfriend ko, meron ako. Hindi pala girlfriend. Paano ko ba di-describe? Ano yun? Fling. Fling lang? Kahalikan? Fling nga lang. Basta yun lang yung ano namin, wala kami relasyon. Walang no strings attached, walang commitment. Basta pag sinabi ko pahalik nga, halik. Yung ganun yun yung relasyon namin. Ganda naman ng gano'n. Ano ko sir, sabi ko sa'yo, ano lang ako, tahimik lang ako, pero hindi ko sasabihin kilabot ako ha. Pero wala, hindi kasi uso ng cellphone pa nung time namin eh. Kaya wala tuloy ako mga ganong ebidensya eh. Paano pa kung ngayon yan, no? Ngayon, naku yung cellphone ko pagka ganyan, puno ng pictures namin yan. Eto si December. Ganun naman, eto si January. Ano ko, Diyos ko. Pero hindi, sa bagay, no? Kaya mo pala magsabay. Ano yung maximum na pinagsabay mo? Dalawa Yun lang, lang. tatlo, ayun lang. Yun lang sir, yun lang yung naging talagang first and last na ginawa ko. Ngayon, maski yung nag-asawa ko, yung may kasamahan din ako sa Southern na kasi ko nun eh. May crush nga daw sa akin, ganyan. Sabi ko, ba't baka kayo nagkaka-crush sa akin eh? Tanong ko din yun, di naman ako pogi. Diba? Di naman ako ganong gwapong lalaki. Ang gusto lang daw nila, simpatiko. Akala ko daw. Hindi, simpatiko sa'yo. Hindi ko naman ganun, syempre, ano yun. Secret din. Tapos, simpatiko daw, tapos daw, marunong daw ako mag-isip tsaka makisama. Yun lang ang ano nila. Yun daw ang gusto nila. Niya pala, ng crush. Ayun ako sir. Crush lang naman eh. Oo. Di parang ano ka lang yun. Yung Giging inspirasyon lang. si Joy pangalan nun eh. Kasing puti ni ni Ma'am Danica. Ganun ang kinis nun ha. Ang height nun, mataas sa kanila. Hindi, di ba kasi nga ganyan, bawa hindi, yun nga, kumbaga humihingi ba ng payo sa'yo, kaya nagugusto ka. Sir, pagka-duty ko yon, nag-o-order ako, nakupo ko sa table ko, nasa likod ko yon. Sir, ano bang gaganong-ganon yun? Minamasahe ka. Sabi ko, ano ba almusalin natin? Ganyan, di bibili ng almusal yun, hanggang di ako nagsasabi ng almusal. Kahit ano, sabi ko, bili ka. Akala ko naman, libre ka o sagot mo? bibili niya, minsan di niya pababayar. Di ako naman, akala ko, ano lang, di ba yung friend lang pala. Tapos nung nalaman ko na gano'n na, pumasok, umuwi ako. Tapos nagkwento sa akin yung co-supervisor ko na umiiyak daw anong gabi. Ikaw umiiyak. Sino ka ako nakaaway? Hindi ka sir nakaaway. But nalulungkot magre-resign na kasi ako noon. Alis na ako sa butika. Hindi ka na daw makikita. Crush ka pala Eka. Ha? Sabi ko, putya, kaya pala ako dikit ang dede niya sa ganun, laki kasi hindi naman yung may laman, yung may boobs talaga. Kaya pala ako pagkagan, sabi ko, uy, ba't pa ako, kaya ka ng kaya. Nung panahon na yun, isa sa rason yung kung ba't nag-resign na ako. Din, syempre, palaging may sweet na babae, di ba, may itsura, ganyan. Para masabi ko, kaya, ito naman yung try kong gawin, yung magloko, di ko kaya. Kaya nag-resign ako noon. Pero bago pa man ako mag-resign, naawol ako noon, sir. Bakit? Yung tiyahin na nag-aalaga sa anak ko, 3 years old, 4 years old yung anak ko na-stroke. So ngayon, ang choice ko, mag-aalaga ng anak ko. Yung tiyahin ko, nahihiya naman ako ibalik sa mga kapatid niya, di ba? Sa akin na din. Doon ko ginamit na karaniwan yung mga natitira kong mga inipon hanggang sa gumaling. Ako na hindi ako makapag-report ngayon. Kasi ako sa ko iwanan yung anak ko, ko iwanan yung hindi, tito ko. nasan si Mrs. mo? Siya nagtatrabaho noon. Yun yung mga time na nasa Western Union siya. Gano'n naman nangyari noon. Hindi ako makapag-report. Sabi na nga, pinagpaalam naman na by terms nga nung company, yung rules and regulation, awol ka. So sabi ko, hindi ka naman tanggal, awol ka lang. Hindi naman ako tanggal. Terminated na sir, bali. Tinerminate na nga yung ko.
At least kontrata pa rin naman kasi ko nun. Sabi ko, wala naman mukha akong choice kasi hindi lang taga ako. Ang point ko kasi, para bang alam mo yung sir, yung matandang dalaga na tiyahin ko, kinuha-kuha mo, tapos ngayon nagkasakit, babalik mo. Di ba yung ayoko dumapot kami doon sa punto, kaya pinangatawanan ko na hanggang gumaling ka, hindi akong bahala sa iyo. Tapos ngayon, ang kapatid ko naman ang nag-aasikaso ngayon doon dahil inalipin naman ang kapatid ko. Talaga kapatid ko eh. Hindi, ang tanong yung butika na yun, open pa. Wala na sir, Manson Drug yun eh. Wala na bang Oo, Manson? South Star Drug na yung nag-acquire sa kanya. Ngayon, kaya ngayon, purely yung ibang taga Manson, South Star Drug na sila. Ilan na lang, magbibilang mo na lang sa daliri yung mga natitira dyan. Wala. Malakas ang ulan. Di kaya nagpakawala na naman. Eto, dito ako na, di ba noon, kinikwento ko sa'yo, dito ako na baha noon. Hindi, mas malalim doon sa creek. Oo, doon sa creek na yun. Lubog na ganun. Ngayon baligtad yung creek, maganda yung kanal. Ito, Itong lumabas. catch basin. Walang kanal eh. Yan, si Joy na yun. Kutsa kung nanggigil, palagay ko, ilan na anak namin ako. Kung di ako nagtimpi. Kaya alam, may asawa ka na nun. Oo, may asawa na ako. Kaya ayoko nun. Since second family ako, yun yung sinabi ko sa sarili ko, ayoko maranasan ng anak ko yung merong may step sister o step brother o step mother. Dalaga yung maputi. Dalaga yun, sir. Talaga. Dalaga yun. Walang boyfriend yun. Oo, talaga. Kasi sabi, ano ba? Parang So tanggap niya initially, kahit may asawa siya. Oo. May asawa Hindi ko ka. din sir alam, hindi ko na rin kasi sir inalam, ayoko na kasing huklatin kasi baka mamaya magkaroon ng na may pag-asa yung gano'n. Ayoko nung hindi ko na inurirat. Sila lang nagkukwento sa akin, tigilin nyo na ako dyan. Ayoko nga ako ng ganyan, may asawa ako, gano'n. Tapos kahit nandun siya, pinadidinig ko na may asawa ako. And hindi ka naman dati nga may pinutulan dito yun. Ay, hindi nila alam yung hindi nila kilala yun eh. Ibang na ako eh. Ibang Bimas team. na ako na sir, sa South Star, Malolos na ako nun. Sa ibang team. Ibang team na siya. Ang mga nakakakilala, nasa gawing Marilao, Bukawi branch na na South Star naman. So nagkahiwa-hiwalay na. Oo, gano'n na nga nun. Best friend ko nga sir, babae, si Glenny Mir. Yung maniniwala. Normal naman yun. Ganun. Paano kami naging best friend? Ano yan, nagkaasaran kami na galit sa akin yan. Talagang nalilisik ang mata niya. Tatagayin nga ako na sa galit eh. Oh? Grabe na. Oo. Pasataga. Kasama ko sa trabaho na utility pa lang ako nun sa Manson. 2 weeks kaming, siguro mga 2 weeks, 3 weeks kaming hindi ako kinikibo niya kahit anong suyo gawin ako, hindi ako kinakausap niya, dead ma ako. I don't exist. Ganun ko grabe. Kaya hindi ko na makatiis eh. Naisipan ko na, bumili ko ng isang white rose. Tapos nilagay ko sa locker niya. Sabi ko, nilagay ko na sorry na. Nung binuksan yung locker niya, nakita niya. Ako na, sabi, pinakagandang ngiti. Huh? Sabi ko, uy, ngumiti. Sabi ko, po ka ba, papatawad na ako. Sabi ko, sorry na. May paganto-ganto ba yun eh? Lumabas sa pagkababae. May paganto-ganto ka pa eh, ka. Ba't nabuksan mo yung locker? Wala namang kapadlock yung mga locker namin doon sa butika, sir. Kasi nga ako, naano na rin ka ako sa'yo. Pag di tayo makapagtrabaho ng maayos. Ikaw lang eka. Di ka nga eka nag-i-exist sa akin. Ganyan. Tapos ayun, naging vibes na kami noon. Kaya kwento na siya about sa boyfriend niya, ganyan. Sabi ko sa'yo, tara nga ako, tayo na lang magpakasal. Diniretsa ako. Uy, di kita type, no? Sinabi sa'yo? Oo, Sinabi mo? niya. Siya nagsabi sa akin. Hanggang ngayon, niyayaya ako yun. Tara nga ako, tayo na lang. Gago ka ba? Sabi, di ba best friend nga lang yung katingin ko sa'yo? Iyan ako problema sa'yo eh. Hindi, may asawa na rin yan. Yung nagkaasawa sir, kasi walay na rin. Single mom na rin niya. Ayun pala eh. Ayoko niya. Ayaw niya. Hindi niya nga ako type. Pinangatawanan niya nga hindi ako type. Sabi ko, kung naging tayo sa tansya mo, ganyan na magiging mararanasan mo sa pag-ibig. Sabi niya, oo nga ka, naiisip ko din ka minsan yan. Okay. Pero hindi ka talaga kita type, di tayo talo. Ganun yun. Ito, ba, si Singapore. Dumating ang panahon, mga hiwalay o maging biyuda. Ay, malaki chance. Na magkabalik. Oo, malaki chance. Malamang ko sakasakaling ako'y... Ikaw nga mo, libre ka naman ngayon. Oo. Kaya kilala ni Mrs. yun eh. Oo, kaya nga pag binanggit ko pangalan noon kay Mrs. nanlilisik ang mata noon. Ba't nga? Dahil kinuwento mo. Hindi,
nung time na paalis siya, pasok naman to ng work namin. Ganon, kaya nagkaabot pa sila. Kaya alam niya na naging girlfriend ko yun. Kaya nung dati So nung natismis sa misis mo na alam niya na nung halos nung ano, ay hindi na nagkabistuhan, hindi na pala. Nababanggit sigurado ng mga kasama namin na uy, ano yan, girlfriend ni Sir yan, o kaya boyfriend ni ano yan, ni Singapore yan. Ganun yan. Tapos ano ba yung mga ang expected kasi din namin noon ni Singapore, kung sakasaling nga dumating yung time, uwi siya 2 years, baka kami pa rin, diba? Hindi, nadapa nga ako. So hindi ka nakatiis. So hindi na ako nakatiis. Gusto ko na talaga magpamilya eh. Kaya hindi kami nagkatuloy. Pero kung darating yung chance, kung sabi nga kung kayo by ano, papipiliin ka, ay malamang siya ipipiliin. Kahit isa lang ang boobs niya. Hindi, sabi mo na, tapakan. Ano na yun, sir? Hindi na mamariglans yun. Ano lang yun? Na balat laman lang. lang talaga. Yan, nakita mo na yung kakatawang ko. Sabi ko, sana ka ako, nung mo pa pinakita yun. Gagi ka talaga. Hindi ko ewan ko. Hindi ako mabot sa punto na pinagnanasahan talaga siya. Basta ang madalas nung time na yun na ano ko sa kanya is yung pagkasama ko siya, parang relax lang, wala akong naiisip na problema, wala akong stress sa buhay, basta masaya. Sa kanya ko nga naranasan yung una dessert bago yung kain talaga. Hindi mo unahin namin halo-halo, tsaka pala kami kakain ng rice ng ano. Parang baliktad. Tapos minsan naghalo-halo ako eh. Ako lang kasi ano yun, Sunday may pasok ako, naghalo-halo ako. Nagka-tonsillitis ako kay Lalo minsan. Sabi niya, oh yan, kain ka pa ng halo-halo. Dati naman ako tayo kumakain halo-halo. Wala akong boses eh. Dati nung kaya kang kumakain, kasama mo ako. Diba? Yan sabi niya, pinaliliwanag niya, kasama mo ako. Kumain kaya kang mag-isa eh. Yan. Pero totoo nun, pinararamdam, nagseselos, hindi niya alam kung sino kasama ko. Baka si Marila o ano, yung may ganun. Kumain kayo kang mag-isa eh, halo-halo pa mo. Ayan. Maganda palang pamagat ng ano nyo, halo-halo. Halo-halo. Tatlong halo-halo. Kung magiging maalaala mo kaya ikaw. Tapos pag paubos na yung pangatlo, order ka na. Order na ako tayo ng dinner, order ka na. Tapos pag, ewan ko ba, ba't nahilig kami sa halo-halo talaga ng Chowking? Masarap naman talaga halo-halo. So, lalo yung puno, sir, no? Ito yung double scoop na may ice cream. Nagpapadagdag ka pa? So, sir, double scoop yun. Mango ube minsan. Mango ube madalas pala. Parang may ube na lang yata ice cream. Ube, oo. Halo-halo kami noon. Rason, yan. Sa kanya ko rin na yung rason kahit tayo sa rason. Ngayon pa lang pag umuwi siya, i-treat mo sana magbukas na yung bebang sa SM Pulilan. Bebang? Oo. Ay, yung masarap ba yung halo-halo doon? Masarap. Tsaka yung Baliwag Bes, halo-halo. Baka hindi pumunta ng Pulilan yun. Hindi pupunta ng Pulilan yun. Malapit sa San yun. Ay, nung makita si Nili. Yung bakla daw na boyfriend. Baliwag Bes. Baliwag ba? Mas malapit sa San yun. Hindi, ang ano kasi niya, madalas yan, SM Marilao kami nagkikita. Moron, SM Marilao, tsaka Balagtas. Yan, Chowking Balagtas. Yung nakikita, nagpupunta ka doon, sir. Di ba may pinaka-corner yon? Yun ang spot namin. Yung kita namin yung kalsada, yung dalawang side. Buti nga wala nakaka-spot eh. Akalain mo yung minsanan na nagsimbaw na humalik eh. Doon pa nag-spot. Yung sabi ni Ate Ani, yung cashier, nung nakita ko kayo sir, gulat ako. Bakit ka ako? Magugulat. Hinalikan mo siya eh. Oo nga ako. Ano naman ka beso? Hindi mo siya hinalikan. Hindi kayo nagbeso-beso noon. Kitang-kita ko lips talaga. Gulat na to kasi magkahawak na kamay niyo. Hindi naman kayo nagbitaw ng kamay.
Sabi ko, sa loob ko, ano mo papapaliwanag to? Eh, alam na, nakita na. Eh kung sana yung kinausap ako ng kami ng dalawa, hindi. Sa harap ng selling area, doon ako sinisita. May mga customer, doon yung PA naming dalawa, doon yung utility man. Tapos yung utility man naman namin si Tom, si Chris. Tom Palayo kasi. Talagang nagmarites pa. Ate, yan, sino yun? Sino kahali ka ni sir? Yun. Tapos nagulat sila nung binanggit ni Ani na si Singapore na. Oh, sabi nila sa ha? Talaga ka? Di naman. Sabi ko, nagkanamalikmata ka lang ako. Kahit ano nga nakapix na sa utak eh. Sir ako may edad na pero hindi malabo ang mata ko. Nasa likuran nyo lang ako. Sabi ko nga yun. Si Singapore yun. Tapos gusto ko nga tumabi dahil wala naman ang katabi. Nagulat ako, tumatawid ka na doon sa Tapos pag humalik ka na Talagang huling-huli. Sabi ko, huling-huli pala ako. pero after that huli, tuloy pa rin ang Oo, tuloy pa rin. Sabay na kami lumalabas. dahil alam Ganun naman alam na nila, wala na kami magagawa. Yun nga yun si Singapore, siya, buta hindi nahiya si Singapore. nung una nahihiya siya. Kasi nga, kilala nila yung may girlfriend ako, kilala nila na may boyfriend siya. Nung una talaga nahihiya siya. Kaso nga lang, sabi niya, andyan naman na ginawa naman na natin, pangatawan na natin. Yung parehas kami ng thinking eh. Ganun sir, doon kami nagkasundo, kung sinabi mo ito yung totoo, o di yun ang totoo. Kung nagsinungaling ka man, problema mo yun. Ganun kami parehas. Kaya alam namin, pag sinabi ko, totoo. Pag sinabi niya, totoo. Walang alibay. Kaya nang sinabi na niya na pupunta siya ng Singapore, tapos nagigilty na rin nga siya. Ayun, alam ko na yung kapag kahihinat namin. Kahihinat na ng lahat. Sabi ko, walang problema doon. At nung nabisto na nga na kami na. Sabay na kami lumalabas. Lalabas pa yun. Kakain kami sa Chowking baka may susunod sa inyo, may magmamarites sa inyo. Ganun. Di pa, manchichismis. Di pa uso yung marites na term noon. Manchichismis sa inyo, ganun yun. Tapos tatawa lang yun. Saan yun? Hahawak na sa akin yun. Pero pag naglakad na kami, magka-separate na kami. Kasi baka mamaya nasa paligid ka mag-anak niya. O Kasi biglang yung boyfriend niya, sunduin siya. Within Bulacan pa rin naman. Tapos tatawid siya. Doon ako tatawid sa may tapat ng Chowking. Siya tatawid na mauna. Tapos kakain lang kami, ganyan. In any case, di kami magkatabi kumakain, magkaharap kami pag kumakain. Para daw pagka nagkabistuhan, at least alam nila na baka kumain ka lang, kumain ako, nagkasabay tayo. Hindi, ako maski kahit sinong mas gusto ko yung kaharap ko. Oo, ako rin. Ayoko yung katabi. Ayoko yung katabi. Sweet kaya. Mas gusto ko yung nakikita. Maski anak ko nasa tapat ko palagi. Sinusubuan ko, ganyan, lalo ng bata siya. Ngayon pag malaki na ang anak mo subuhan ka na. Paano ba dati yan? Laki ko na Namimiss ko ako yung baby ko Di totoo, sir, nako. Di ba yung anak mo maliit pa ngayon? Namnamin mo na, sir. Pag tumungtong na ng 8 years old yan, nag-grade 1 na. Basta magsimula mag-aral yan, makikita mo. Para ka na lang anino. Pag nag-iyak, gagano na yan. Ngayon nakpakis nga. Bakit ka nangyayari sa'yo? Alam mo ako, nung baby ka, nung bunso ka, ako lang ang kumakarga sa'yo maghapon. Ako lang halik ng halik sa'yo. Lalo na pag uwi ko gustong gusto ko kalaro ka na Ikaw, yung anak pa natin na yung mahalik sa atin. Ngayon ka ako gusto ko kahit ganyan ka na halikan pa ka. Ayaw mo na. Yung tatawid kami, hawakan ko pa. Ikaw mahawak pa sa akin. Tatawid lang tayo. Kumasa ka sa daddy naman laki-laki ko na. Ilang taon na ba? 17 na. 16 na sir. Naman. Nag-iisang anak kaya baby pa rin ang tingin ko ron.
Sabi ko, kung may kapatid ka lang akong babae, babay ka. Oo, ako talaga gusto ko kasi magkaroon ng anak ng babae. Sabi ko nga, kapag may anak akong babae, palagi ko doble-doble sipag ako para ma-spoil ko. Yung hindi gawa kayo nung interview. Ayoko sir, ayoko ng liability na. Pagka ganun din lang meron ako anak sa labas, ayoko magkaanak sa labas. Paano ka magkakaanak Kawawa ang bata. ng babae? Wala na sir. Mag-aampon ako. Kung biyayaman ako, mag-aampon ako talaga. Mahilig akong pumunta ng bahay ampunan. Baka akala mo sir. Mahilig ako talaga sa bata. Mahilig akong magano. Dati lalo nung binata ako, nagbo-volunteer talaga ako yung mga ampunan, ganyan, Hindi outreach. pwede ka pala maging teacher mo. Mahilig ka sa mga pang preschool. Wag lang yun. Hindi mo. Maikli ang pasensya ko. Lalo na pag mahaharot na. Ayaw ako. Minsan, siyempre, ang bata makulit eh. Ang daming tanong. Naku, oo. Yung ganun okay lang sir, pero yung mahaharot na, yung bardagulan, ayoko nun. Baka madinig mo ako naghahalimaw mo. Sumisigaw talaga ako. Pero yung mga baby, yung mga halos lahat ng pinsan ko, ako isa sa akin nag-aalaga eh. Hilig talaga ako sa bandong bata. Ay, ma'am. Ma'am, gusto mo daw ng anak na babae. Kung akin lang yung kotse, sasakay kita man para di ka mahirapan. Tan ba siya? Sinakay nga. Siyempre yung anak na babae, talagang bala ko talaga 2, 3 man lang na anak. Kaya sumuko yung paggagawa, yung paglalagyan ng bata. Ano magagawa? Hindi, paano sumuko na? Trauma ba? Sinabi niya, ayaw na niya. Isa lang, okay na. Hindi sir, ang rason niya nga hindi daw niya malaman kung paano niya hahatiin yung sarili niya sa pagmamahal dun sa 2 bata. Ha? Paano mahahatiin? Di ba? Parang, hindi na lang ako kumipo. Sabi ko, hindi ako pag sinabi na yung ayaw na niya, wala akong magagawa dun. Hindi rin ako ng babae, ba? Hindi rin ako ilang panahon niya na yung kambal na Maria lang. Kadao pang ko. Hindi ako nag-taste lang talaga. Ayoko may masabi sa akin. Even ngayon, kahit iwalay kami, ayoko nang may masabi sa akin. Kaya hindi niya alam. Hindi niya alam. Kasi okay lang. Bading na yata yung asawa ko eh. Okay lang. Lalaki na pala gusto naman sa mister. Parehas na kayo. Same na pala tayo. May rainbow flag na dun sa Naka-rainbow bright na tayong socks, no? UI na Diyos ko. Pero ewan ko, di ko in-expect na aabot din ako sa puntong gano'n. Sabi ko nga, gano'n din pala ako yun yung kung ano yung line of mo ng kumbaga yung tawag din sir, yung ng dugo, yung path ng dugo gano'n. Doon ka din pala uuwi. Hindi, kaya nga yung ngayon, inaano mo yung anak mo na wag mangyari. Oo, yun talaga ko. Hindi, buhay pa ba ang nanay mo? Wala na sir, ulila na kami. So, wala na siyang lola, walang lola Wala sa side na. mo. Mga tiyohin at tiyahin ko na lang. Yun ang lola niya. Kaya hindi ko rin maiwan-iwan. Pero yun sabi ko nga sa kanya, sa sobrang katamaran mo, huwag ka lang tumayo, magluto, hindi ka kakain. Huwag ka akong ganun. Hirap pa naman pag lalaki ka usap mo. Yung kahit anong paliwanag mo, parang ang pakiramdam nila, kinagagalitan mo na kagad. Hindi, ganyan mga kabataan na masyadong sensitive. Oo. Talang ka ako kami nung araw, hindi kami nagagalit sa magulang namin. Magalit ka ako, di binambo ko na. Di ba, sir? Sintaro ka ako nung puro ka ako, Di ba, pag iyak ka, hindi ka tataan. Kaya ako di ako bumibili ng ruler na hindi Orion. Kasi pag yung kahoy, pamalo yan eh. Nakakainis. Pag ang binibili namin ruler yung kahoy, di ba ruler na kahoy nung araw, sir, kulay dilaw. Yun ang unang nakakagilap, pinamamalo sa akin, nababali. O de Orion binili ko, lambot. Kung ang lola mo o dik mo ka ako Lourdes kasi nanay ko. Buhay. Hindi ka ako lalaking ganyan.
Mauuna pa nga ako magbunga ngayon kaysa sa tilaok ng manok. Hindi, iba rin kasi pag lola eh. Nambe-baby nga. Nambe-baby talaga Nambe-baby. yan. Kahit nung sabi, ba't ako nung ginagawa ko yun, pinapagalitan nyo ngayong Oo. sa apo mo. Yung mga tiyuhin ko nung baby yung anak ko, ganon. Bigla na lang mawawala sa bahay yun. Nasaan ako? Si Liam. Ayan. Sinama ka ni Lolo Boy niya, ni Lola Mary niya. Pag uwi nung kung ano na nabit-bit. Nakarating nga ng SM. Sabi ko nga, sir, gusgosin, nakarating ng SM eh. Sinama ng tiyuhin ko eh. Sinanap ko ako kayo eh. Sinama, nakarating niya kami SM. Eh, ba't di sumasama? Oo, basta lolo niya, Lolo Boy niya, yung mga lola niya, kilala niya nung bata. Kaya nga tinuturoan ko na Hindi, yung sa'yo nga eh, ayos lang at lalaki. Eh, kung ako man yun eh, siyempre yung akong babae. oo, isa yung babae. Siguro hindi ko papayagan na ganun. Oo, syempre, natural yun. Hindi man sa ano, yung kumbaga tawag dito, yung decency na tinatawag na ano. Ako din, kung may babae, ewan ko lang kung may humawak ng iba na ano. Ang magagalit ako, siya naman sa amin yung samot. May ako din, sa ako yung nakakarating yung babae ng anak natin eh. Lagay ko palagi ako ano, gigil na gigil, Gina G. Pangarap ko pa naman ako may babae yung bibili ko ng Barbie, yung bibili ko ng mga dress, di ba? Ganun. Aminin mo sa hindi sir, di ba? Ganun ang ano mo sa anak mo, babae anak mo, di ba? Yung daddy, I want that. Oh, sige, go. Get it. Hindi, yun naman ang ano, pag nasa mall kami, siyempre ano yan, yung Tuturo. Paparamdam. Paparamdam na may gustong laruan, ganun. Pero ano siya, matipid. Hindi naman Hindi siya yun, yung hindi mga mamahaling laruan yung pinipili niya. Google ako, 100 lang to. Okay, sige. Yung ako din ganun. Yung mga set ng lutuan, set ng doktor-doktor, set ng pang-construction. Naalala ko Eh anak mga ko, 100 lang naman. Hindi okay. bumili ko malaking Lego na ano, yung Lego build talaga, yung plain lang, wala kang bubuhay, basta plain lang. Sabi niya, ano ba yan? Daddy, ano yan? Lego, regalo ko sa'yo. Sabi ng anak ko, mo lang ikaw binili yan kasi gusto mo niya. Ikaw pala. Ako hindi talaga ako mahilig ako sa Lego, yung mga build na gano'n. Yung Dala, creativity. architect ka nga eh. Sabi ko, tawa ako ng tao na bisto ka ako. Pero eventually, nahiligan niya. Tapos nang pinaranas ko sa kanya yung Gundam, ayan. Ate, mahal din Gundam ah. Nagbibuild Oo, kayo ng sir. maliliit na ano. Meron kaming dalawang original na Gundam. 1:100, yung RS, ano ba yun? Ganun yun eh. Tapos yung mga typical na ganyang kalalaki. Yun, yung mga ganyang kalalaki, yung iba puro Lazada, Shopee na lang. Si CJ nagkaganon. Original yun, kay Sir CJ. Eh mga busisi, din na dami mo, lilit ng Oo, parts. sir, parts. Tapos pag nagkamali ka ng cut, wala na yun. Ayun nga eh. Ako nagkakat, tapos ako nagbubuo. Siya lang yung tagatingin, ganun. Eh ngayon, siya na yung Tapos, nagbubuo. May di-display mo pa. Eto na, speaking of display, Diyos ko, ba't di ka naman masosora? May display cabinet yun. Ang aking mahusay na asawa. Yung display cabinet, tinanggal ang Gundam, nilagay sa isang container. At least naka-container naman. Yung display cabinet, nilagay ng damit. Pan-display nga. Di salamin yun. Oo, sir, transparent. Ba't nilagyan nito? Kita yun, para daw kita nga yung yung anak ko daw, hirap na hirap daw kasi pagkuha ng damit, para daw kita. Sabi ko, tama naman yung idea, yun nga lang, bumili na lang ng iba, di ba, para, pero may Gundam ba yun, hanggang ngayon, nasa container pa rin. Tinamad na akong ayusin. Gustong-gusto ko pa naman yun, nakikita, pero nasa display cabinet, pagka uwi mo, naka-display lahat ng ano, tinititigan ko pa yun eh. Pero yung quality ng original sa hindi, ano? Malaki difference. Sir. Malaki. Para din sa motor, yung flarings ng China manipis. Yung kesa yung mabibili mo sa mga Lazada na mura lang, mga around 250, 300 hanggang sa 500 na ano.
yung klase ng plastic niya, para siyang ordinaryong China, yung ordinaryong laruan lang ng plastic, ganun. Unlike yung talaga yung mga Bandai. Iba yung... Iba talaga yung quality ng plastic, ang tigas talaga, makunat. Kaya kailangan mo pa nga ng ng cutter na pliers cutter talaga, yung maliliit, pang ganun ang quality ng plastic. Yung sa local, gunting, nail cutter, pwede. Oo, pwede. Pero pag yung Bandai talaga, hindi ka talaga may cutter yun, may precision na Tapos, may mga parts na nabebend doon sa local. Kumbaga, pag kinakabit mo, tumitiklop na, malambot kasi. Malambot. Yung Bandai, hindi. Talaga ni snap-on yun. Tumadidigli mo yung tick doon. Ang ako sa mga engineer na design na... Hindi, sir, may pag ikaw produce ka na ng 3D printer, saglit na lang sa yun. Kasi yung nun, ini-scan lang yun ng laser. Tapos balance 3D printer mag-print ng mga parts mo. Hindi, kikangay mga sinauna. Hindi, lulupit ng mga... Nainan nila yung schematics, yung scale, gano'n. Tapos yung mga features mula doon sa skeleton, sa mismong Gundam frame. Paano kaya yun nagagawa? Magmamolde sila na isang buo muna, tsaka nila chachap-chapin maliliit. Sir, drawing lang lahat. Parang architecture din. Pinaplano lang lahat yung main physical appearance ito. Ano ngayon, paano mo siya bubuuin? Bubuo sila ngayon ito yung ikakabit mo, ito yung skeleton, ganun. Parang pa-reverse engineering. Ang umanga pa ako, yung Transformer. Yung Kasi yun nga sa movie, chuk. Yung sa actual na laruan, nagawa nila. Same scale din, baka titignan mo. Yung minsan nanonood ako sa YouTube nung mga nag-unbox nga ng mga Transformer. Yung nga maliliit piece by piece gagawin. Tapos nagtatransform. So yung galing lang nag-invent. Nabuo na yung sa technology na, sir, develop na. Kasi kailan pa yung Transformer? 1978 ata yun, 76. Yung Transformers talaga. GoBots pa nung umpisa pala yung GoBots. Tapos may napanood ako niya yung parang Constructicons. Di iba yung binuo niya. Si Devastator pag nabuo. Tapos yung pinagsama-sama niya. Isang malaki, Galing mo mag-isip nito. Talaga naging totoo yung karton. May sa technology na rin, sir, na-develop na. Kasi tingnan mo naman yung laruan natin nung araw, di ba mga G.I. Joe, natatanda mo yung action figure, di ba bakal, aluminum o bakal yung Yung dati mga Voltron, bakal yun eh. Pero yun nanginayang ako, mga sinira-sira ako yun. Naku, napakamahal na ganun, Mahal sir, na collectibles pala ngayon yung mga G.I. Joe lang. Biruin mo yung G.I. Joe na Flint na hindi na mint condition, bakbak na. Flint nabili pa ng 3,000 yung piso yon. Yung pinakamahal na Flint na sa auction, umaabot ng ilang daan libong dolyar. Si Big Boy Cheng may pino siya sa Japan. Although ang Japan mas mahilig talaga sa kanya. Marami talagang ganyan dyan. Yung parang mas luma pa kay Voltron yun. Masing Garcia, mga ganun. Parang mas luma pa dun na action figure. Magkano Nabili 3 million yung pera ng Hapon? Basta yen, sir. Yen. Di 1 million na dito yun. Basta collectible, sir. Naku. Kaya nga ako rin nangihinayang ako yung Optimus Prime ko na bakal. Bakal kasi yung nabibili pa na nung araw. Yung dalawa ko G.I. Joe na si Destro tsaka si pangalan ni si Shadow Storm na ninja. Nawala na rin yun. Nung bata ako kasi, nung sumilpot yung kapatid ko, nagkawala yung mga laro ako talaga. Ngayon ikaw panganay na. Ako, sir, panganay. Nung nakikita ko ngayon yung mga value, pucha, kung may ganyan ka ako, biruin mo, hindi mint condition eh. Bakbak na. Alam mo lang si Flint kasi wala ng pintura eh. Pero yung mukha, yung si Flint, 3,000. Sabi ko, hindi ka ako, dahil lalo na ako yung Optimus Prime ko na bakal. Na nagtatransform din sa truck. Magkano kaya ako yun? Talagang kung hindi mo naitabi, hindi ka nasinop. Kaya ang ngayon ang naging
collection ko. Nga kasi nung bata ako, curious ako. Gusto ko malaman kung ano yung nasa loob. Kaya winawasa ko talaga. Nililibing ko pa yun pagkawasak. Pagkawasak na ano. Pinupukpok ko talaga martilyo yung mga bakal na yun. Sayang. Magkakaiba talaga tayo nung pagkabata. Ako naman, alam mo, katulad ko yung pagtulog yun, sir. Mga laro ako. Tutulog ako hanggang sa paggising mo, bakat-bakat yung mukha mo yun dahil humulma na yung itsura ng robot. Pero nung mga nagpitong taon na ako, yung nauso na yung mga sa Petron, sa Shell, yung mga Ferrari. Sa Naitabi ko na yun, hindi ko talaga binubuksan box nun. Yung box hanggang ngayon, sir. Ay, mahal Nakadisplay yun. sa amin yun. Mga Mahal isang na yun. set, kinukumpleto ko yun. Mahal na yun. Ako ang nakahiligan ko, sir, na ano, na collection, stamp. Stamp? Susulat. Ah. Talagang nakuha kong bumili ng mga lumang stamp. As in, yung Oo, bobo. sir, may book, meron akong isang book na ganyan na puro stamp yun. Nasa Malolos, iniwan ko na dun. Ewan ko kung tinabi ng kapatid kong mahusay. Paano, sir? See you tomorrow. Kaya mong pumasok. Salamat po uli Depende ng... sa kalakasan ng ulan. Pag ba malakas, pwedeng hindi pumasok, sir? May video ka naman. May video ka naman. Pakita mo kay boss mo. Sige, sir. Sir, thank you. Ingat. Thank you din. Masarap na kwentuhan. Ayan mga ka-highway, medyo mahaba ang video natin ngayon. Ayan, napasarap tayo ng biyahe. May kakwentuhan tayo mga ka-highway. So, thank you po ulit sa pakikinig at pakikipagkwentuhan mga ka-highway. Time check, 7:58 PM of July 24, 2025, Thursday. So, yan. Sige po. Bye-bye.